mga bagong opportunities na maaaring magdala ng swerte, mga bagong kontrata, mga kapiksi, mga bagong job offers, no? Na pwede nyong i-consider, mga kapiksi, especially kung kayo ay, let's say for example, matagal nang nag-aantay ng update sa mga inaplayan nyo, kung kayo ay mga active na nag-update, ganyan, pasa-pasa ng resume, or pwedeng na-interview na kayo pero wala kayong nare-receive or natatanggap na update, mga kapiksi, lalo na kung madaming applicant dun sa inyong pinag-applyan, pero kayo yung mananalo, no? You will win against them. Kung may mga competitors kayo pagdating sa pag-apply ng trabaho, ganyan, you will win against them, as in ikaw. Hello guys, hello Pisces, money come to me. Money reading tayo para ngayong September para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Pisces. So, ito yung money energy, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Pisces. Ito. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread, mga kapiksi. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if nakaka-resonate kayo sa mga messages. For some of you, guys, meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, meron kayong fire element sa inyong natal chart, or maaring you may be dealing with another fire sign, mga kapiksi. For some of you, no, may mga bagong opportunities. Itong mga bagong opportunities na to, guys, no, mag-ari itong magdala ng swerte sa inyo, yes. So, mga bagong opportunities na maaari magdala ng swerte, mga bagong kontrata, mga kapiksi, mga bagong job offers, no? Na pwede nyong i-consider, mga kapiksi, especially kung kayo ay, let's say for example, matagal nang nag-aantay ng update sa mga inaplayan nyo, kung kayo ay mga active na nag-update, ganyan, pasa-pasa ng resume, or pwedeng na-interview na kayo pero wala kayong nare-receive or natatanggap na update, mga kapiksi, lalo na kung madaming applicant dun sa inyong pinag-applyan, pero kayo yung mananalo, no? You will win against them. Kung may mga competitors kayo pagdating sa pag-apply ng trabaho, ganyan, you will win against them, as in ikaw, parang ikaw yung ma-handpick, no? Ikaw yung makaka-receive ng offer, ikaw yung makaka-receive ng invitation for job offer, mga kapiksi, okay? So, yeah, sabi ko nga sa inyo, you will win against them. So, sabihin nyo lang, everything is working out in my favor para talaga maging favorable sa inyo yung resulta, mga kapiksi. And if ever man na mag-negotiate kayo, ganun din, no? Kasi sometimes kapag ka nag-a-apply tayo, sa mga newbies, hindi masyado, no? Kasi mga newbies, kung ano yung i-offer sa kanila, hindi sila masyado makapag-negotiate due to lack of experience. Pero kapag ka marami ka ng experience, matagal na, ganyan, may mga times na mag-negotiate ka sa salary mo and benefits, no? Ikaw din, papakinggan yung mga negotiation mo, yung mga demands mo, and you will get it, mga kapiksi. Kaya nga, pero medyo ano siya, parang dadaan kayo sa butas ng karayom, probably because of approval process. May mga approval process kasi yan, sometimes meron na silang allocated budget, no, para sa mga pasweldo sa mga tao nila. So, if magne-negotiate ka ng more, syempre mag-undergo pa siya ng approval process behind the scenes, okay? So, you will need to wait for those para ma-approve siya in the end sa iyo, okay? So, medyo dadaan ka lang ng konti sa butas ng karayom, mga kapiksi, pero i-push mo. You have to persist.
you have to persist, no? As in, wag kayong mag-give up mga kapiksi kasi ipagkakaloob sa inyo yan. And mararanasan nyo yung good luck and good fortune, especially pagdating sa mga negotiations or mga new contracts mga kapiksi. Ganun din if you are into sales. Yung iba sa inyo guys, I'm sensing na may mga, parang marami kayong customer, no? Maraming customer. Parang next, okay. Alam niyo yun, pag nasa sales ganun, 'di ba? Hindi kayo masyadong nag-uubos ng oras sa isang kliyente pag nararamdaman nyo kasi kung ayaw nila or may potential. Kung ayaw nila, next, ganon, parang ganon, next, kasi meron at merong oo sa inyo, merong mag-yes sa inyo. So, I'm sensing na ganon yung nangyayari sa inyo. Okay, next, pero parang marami sila, hindi lang nag-iisa. So, parang there are a lot of fishes in the ocean para sa inyong mga kapiksi, okay? And yung iba doon, I'm sensing na yung iba sa kanila magdadala ng swerte sa inyo. Ayan guys, pera, yeah. Swerte ka sa kaperahan, mga bagong kontrata, mga kapiksi, financial stability and security. As in, nasa nyo talaga guys yung energy of luck. Energy of luck, energy of abundance pagdating sa kaperahan mga kapiksi and mga bagong kontrata nga kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So, i-declare nyo na to sa inyo mga kapiksi, especially kung nag-aantay talaga kayo ng mga kontrata, mga visa, mga document approvals, mga ganyan. Sometimes kasi yun lang yung mga inaantay nyo na go signal, no? Kapag nasa inyo na yan, go na kayo di ba? And talagang ang pupuntahan nyo lang mga kapiksi is financial independence nga yung narinig kong salita, no? So, maaaring magkaroon kayo ng sariling source of income, mga kapiksi. So, i-declare nyo na yan. Comment nyo sa baba, mga kapiksi, mind swerte, mind abundance, mind new contracts or visa or kung ano man yung mga document na pinapa-approve nyo, mga kapiksi. And magsisimula kayong tumahak ng bagong landas, mga, ayan, no? Kung kayo ay lilipad, guys, let's say for example, lilipad or mangingibang bansa or mangingibang kumpanya. Pag sinabing mangingibang kumpanya, yun, lilipat ng kumpanya from one company to another. Mapupush yan. Kasi nga ito, magkakaroon talaga kayo ng mga signing of contracts, mga kapiksi. So, maaari nang matuloy yung mga travel nyo. Especially kung sa trabaho yan. Guys, okay? Parang may movement talaga ng paglipat ng trabaho, mga kapiksi. And itong movement na to, magdadala sa inyo ng more money, more swerte, more opportunity for growth, no? Kasi parang feeling ko, hindi lang pera yung habol ng iba, yung iba experience din and opportunities for growth. Kasi sometimes kapag masyado na tayo matagal sa isang trabaho, nagiging stagnant tayo, 'di ba? Yung skills natin, ganyan, nalilimit, no? Pero pag lumabas ka na ibang kumpanya or ibang trabaho ganyan na nag-acquire ka ng mga bagong knowledge and skills. Alright? So, yeah. Comment down below mga kapiksi, no? If naka-resonate kayo, i-mind nyo na tong mga positive energy na to para talagang ma-experience nyo itong good. Actually, walang bahid ng negative energy sa inyo, no? Puro, aside from dun sa sinabi ko na dadaan kayo sa butas ng karayom. So, pero i-push nyo yan, guys, kasi talagang mapapasa inyo yung mga hinihiling nyo. Alright? So, tingnan natin. Pisces, ito yung mga money manifesting techniques para sa inyo. Bago natin ito bunutin, guys, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. As in, pag natutunan nyo yan, talagang uunlad at aasenso yung buhay nyo ng bonggang-bongga. So, mag-send na kayo ng email, mga Kapiksi. Alright? So, ito yung money manifesting technique para sa inyo guys. So, ang sabi dito, choice. Even when money is scarce, avoid such statements as I can't afford to buy this or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So, it's a matter of choosing the right words to say, mga Kapiksi. Wag niyong sasabihin na, wala akong pera, ang liit ng sahod ko, ang malas-malas ko, yan. Malaking X yan, malaking X yan, malaking X yan, mga Kapiksi. Wag niyong sasabihin yon, guys, no? Because the moment you say those words, you're already affirming that. And when you affirm that, it's being imprinted in your subconscious mind, mga Kapiksi. And kapag tinanggap yan ng subconscious mind nyo as a fact, it will materialize in your physical 3D or in your reality. Okay? So, imbes na sabihin nyo yun, yung mga statements na yun, baligtarin nyo, no? So, find something you're grateful for, yung mga bagay na nagpapasalamat ka, thank you, kasi i-convert nyo siya agad, no, into gratitude. Kasi pag kino-convert nyo siya into gratitude, yung negative nagiging positive talaga. Alright? And we want to enforce positivity sa ating daily life para yun din yung ating ma-experience sa ating physical reality. So, i-convert nyo siya into gratitude. Thank you kasi sumasweldo pa ako. Thank you kasi nakabayad pa ako ng bills. Thank you kasi may trabaho pa ako. Thank you kasi nakabili pa ako ng pagkain. Nakabayad pa ako ng kuryente. Diba? Yung mga ganun, thank you kasi nakasurvive kami sa araw-araw naming pamumuhay. So, every single thing, every single moment na you feel grateful for, or you feel grateful, always say thank you, mga Kapiksi. And the more you do that, the more na nagpapasalamat kayo, the more that the universe will give you more blessings to be grateful for. Okay? It's a fact. Fact yan, mga Kapiksi. Okay? Totoo yan, ibig sabihin. And pwede nyo ring sabihin yung mga affirmations, na dalawang money affirmations I always share dito sa ating channel. Nandiyan na sa title, mga Kapiksi, money come to me. At saka palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. I-comment nyo yan sa baba, mga Kapiksi, para talagang ma-experience nyo yung paghatak ng pera sa buhay nyo and pagkakaroon ng pera palagi, no? Even when money is scarce, okay? Money is not scarce. It's hindi kayo mahirap, guys, no? It's just a temporary phase. Kung kinukulang kayo right now, it's not permanent. Hindi yan permanente. You can always change that. Yan yung mga tinuturo ko, guys, dun sa paano mag-manifest ng abundance video course, no? Lahat na ng sikreto, lahat na ng technique nandoon sa course na yan, kung paano nyo ma-revise yung buhay nyo, ma-overcome yung mga blocks nyo para talagang managana kayo ng bonggang-bongga. So, if interesado kayo, guys, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga nun. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, Pisces. Ito yung ating full moon reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga Kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.